mag-recharge. Siyempre, bago ka mag-recharge, kailangan i-plug mo muna yung sarili mo. So now, we will plug ourselves by hearing the good news. At alam kong excited na tayong lahat. Kaya invite everyone na i-welcome natin ang tatay natin dito sa New Life Bando, Pastor Herbie Castillo. Pwede po ba natin palakpakan si Lord, yung malakas na palakpak? Hallelujah! Pwede po, makakaupo tayo lahat. Amen. Alam nyo kanina, habang pinapakinggan ko yung mga testimony, nakakatuwa and it takes a heart for you to see it. Kasi pagka mind, isip ang ginamit mo, hindi mo mapapansin, magsisimula ka ding magtanong eh. Kasi on the testimony, sa praise report, sabi doon kanina, nasagasaan, yung nahulog sa hagdana, sa bintana, nasagasaan pa. Tapos, ayan, nahulog sa bintana, nadulas sa hagdanan, naligtas sa sunog ang bahay. Ganyan kami iningatan ng Diyos. Samantalong isa naman, ang bahay hindi inabot ng sunog, okay yan eh. Pero dito, nasagasaan pero di namatay. Yung isa, na-aksidente sa motor kasama ang apo, pero walang galos at patuloy na nabubuhay. Minsan pag tinignan mo, may mga masasagasaan pero hindi magagalusan. Pero isa naman, masasagasaan ka talaga pero baka ma-hospital ka pa. Obviously, may mga bahay tayo na mga nasunog. Pero iba nasunugan, yung iba hindi nasunugan. Pero bakit yung iba nagiging testimony yun, yung iba hindi? Alam niyo kung anong ang ini-impress sa akin ni Lord kanina? Talagang kailangan mong gamitin yung puso mo kung saan ka magpapasalamat eh. Kasi kapag ang titignan mo yung mga pangit na nangyayari, hindi ka talaga magte-testimony. Pag ang titignan mo yung nasagasaan ka, pero hindi mo titignan yung hindi ka namatay, hindi mo naman ite-testify yun eh. So ang palagi kadalasan na magiging challenge sa ating mga tao, alam nyo kung saan tayo titingin. Kung ang titignan ba natin yung nasaktan tayo o yung naligtas tayo. Ang tinitignan kadalasan natin, alam nyo yung negatives. Kaya minsan di tayo makapag-praise report. Di tayo makapag-testimony. Kasi ang inclinations natin, palagi ang hanapin yung kulang, yung wala, yung mali, yung masakit, yung pangit, yung hindi maganda at yung hindi natin inaasahan. Pero hindi natin nakakount yung mga bagay na ginagawa na pala ng Diyos behind the scene. Yung mga bagay na ginagawa na pala ng Panginoong Diyos sa buhay natin, pero hindi natin napapansin yun. Maaring wala tayong mga big time na mga perang dumating, promotions, or mga malalaking material na bagay. Pero alam nyo, minsan yung nagigising kayo sa umaga, yung buhay pa tayo hanggang ngayon, napakalaking blessing na nun. Lalo yung mag-decide kayo to be in church, ang laking pagpapala na nun. Every time, by the way, every time natatayo kayo at magdidesisyon para sabing, magsisimba ako ngayon. Para ma-appreciate ang Diyos, ma-celebrate ang buhay at makapagpasalamat sa Kanya, ang laking bagay na po nun. Hindi natin ginagawa ito bilang tradisyon o relihiyon. Na dahil linggo, simba tayo, hindi ho. Ginagawa natin ito bilang ating pasasalamat personal, individual, or as a family. Na nandito tayo para i-appreciate ang Panginoon. Amen? Para i-celebrate, buhay na naman tayo. And at the same time, salamat na lang sa lahat ng pagsubok, problema, sakit at karamdaman. Still, we are here. May kinanta nga tayo kanina. Yung, Ansley, pakikanta mo nga yung chorus nung sa biyaya mo. Chorus lang, a cappella lang tayo. Tapos pakipost nyo yung lyrics. Ay sa offering kanina. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang Sabayan nyo kami. ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang Ako kumakapit. ako kumakapit. Ang lahat ng ito. Ang lahat nito'y biyaya. Oh, sabayan nyo uli kami. One more time. Sing that from your heart. Sa biyaya mo lamang ako
sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa Come on. biyaya Mo lamang ako kumakapit. ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Palakpakan natin si Lord. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, pag wala na yung grace ni Lord na yan, wala na yung biyaya na yan, our strength, our talent, our wisdom, our money, our work, our family, our position will be turns to nothing. Baliwala ho lahat yan. Kung wala yung grace ni Lord sa buhay natin. Amen? Kaya praise God, may grace si Lord. Praise God, may biyaya si Lord. Nakakapagpatawad, nakakapag-move on, nakakapagpatuloy, nakakabangon. Grace yun ni Lord. And let me tell you, yung grace ni Lord, unmerited. Pag sabing unmerited, hindi niya gagawin yan kasi mabait ka. Ginagawa niya yan kasi mabait siya. Hindi niya binubuhos siyang grace ni Lord, yung biyaya ni Lord, dahil nakagawa tayo ng mga tama sa buhay o sa ibang tao. Kundi talagang nagiging available yan para yung mga mali natin maitama natin. Para yung mga kakulangan natin, mapunan po natin. Ganun ang grace. Ganun ang grace ni Lord. Kaya kayo naman, kung may pagkakataong dapat kayong bumawi sa mga tao, gawin natin. Huwag niyong intayin palaging yung mga taong may gagawin para sa atin. Make up, catch up, move on, add more. Sabihin nyo nga, love more. More love. Wala kayong talo doon. Yung magmahal ng marami, magmahal ng sobra, wala kayong katalo-talo doon. So the more that you can have the time, available kayo na kayo yung mag-catch up, kayo yung magdagdag doon sa tao. Do it. Why? Because that is one of the most privileged thing that we can have in this life. Hindi yung puro kabig, hindi yung puro kuha, hindi yung puro akin, hindi yung purong ako. It's time to share your life, your love, your everything. Alam nyo, bigyan nyo ko ng one word about life, ang sasabihin ko, contributions. Pag tinanong niya ako, ano sa'yo ang buhay, Pastor Herbie? Contributions. What are you contributing to your wife, to your children, to your neighbor, to your partner, to your friends, to your company, to your church, to the people? Ano yung kino-contribute natin? Kasi sa palagay ko, ang pinaka-importante ngayon, hindi yung nakukuha natin yung binibigay natin. Sa totoo lang, mas marami kang kayamanan sa binigay mo kaysa sa nakuha mo. Kaya huwag kayo mainggit sa mga kumakain ng bayad 700,000 kaagad. May mga ganun grabe, no? Minsan inisip ko yung kakain ka sa isang Grand Hyatt Hotel, tapos 700,000, isang kainan lang. But let me tell you, the most important thing sa buhay natin, what we give. Ano yung kino-contribute natin? Especially when you contribute out of nothing. Alam nyo ba, madaling mag-contribute sa excess. Madaling mag-contribute sa maraming bagay na meron ka, pero dun sa wala, sa drain, dun sa emptiness, dun ka magko-contribute, yun ang palagi madalas na hinahanap ni Lord sa mga tao. Widow gave the 2 mites, the woman at the Sarephat. Tinitignan ko in the Bible, Isaac sowed in the time of drought and famine. Pag tinitignan ko lahat, Abraham gave his one and only son of promise na si Isaac. Pag tinitignan ko yung Old Testament hanggang sa New Testament, ang laging hinahanap ni Lord, alam niyo kung ano? Those people who will give out of nothing. Yung walang-wala na. Kaya alam ko, pag tumatayo kayo sa gitna at nagbibigay kayo ng envelope na may lamang pera, sana may laman. Iba tumatayo, may sobre pero wala naman laman. Pero those people who put whatever things in the amount of their hearts, not on their pocket. Yung mga tumatayo, naglalagay doon sa alam mo, si Lord nakatingin doon. Hinahanap ni Lord yun. From what you give, not from what you get. At doon naman, alam nyo, doon tayo nabe-bless ng long life, nabe-bless ng health, nabe-bless sa mga generations, up to generations, and then followed na yung prosperity in finances. Following na yung prosperity in material things. Pero ang unang possessions natin, life bago materials. Ang unang kayamanan natin, people.
Kaya ako, minsan may isang verse sa Bible, ang hirap ipaliwanag, pero ganito ko tinignan. Alam niyo, may sinabi si Kristo, huwag niyong ibigay ang inyong mga perlas sa mga baboy. Si Lord nag-quote nun. Nung una, hindi ko mag-get, ano ba ibig sabihin nung huwag ibigay ang perlas sa mga baboy? So, dapat unang tanong ngayon, sino ba yung perlas? Ano ba yung perlas sa Bible? Alam niyo yung perlas sa Bible kung sino? Yung the pearl of great price. Sino ba yung bumili sa atin? Si Kristo. Pinambili niya, grabing kayamanan. We've been bought by a precious blood of His own Son. We are the pearl of great price. Sino yung perlas? Tayo. Tayo. Alam niyo yung baboy, tinutukoy sa Bible? Kung sino? Kung saan pinipili, madalas, pag binabanggit yung Bible, kinukonsider niya na unclean. Kinukonsider niya na those swine, pigs, are being considered those religious, legalistic people. Para sinasabi na huwag niyong ibigay yung mga tao dun sa sa religion na masyado lang silang sayang yung buhay ng mga tao. Amen? That's why we cannot bring people into another demands, legalistic, religion, bound, mga pahirap na mga sa buhay ng tao na inalis ni Kristo, dun tayo pinalaya ng Panginoon. Amen? At dun niya tayo binili. You are His treasures. You are His diamond. You are His gems and pearl. Sabi mo nga sa katabi mo, kayamanan ka ng Diyos. Kaya huwag nating sayangin yung mga buhay natin. Amen? No wonder bakit kayamanan ng tao. That is why, please, the more you can protect the people, take care of the people, love and help the people, mas maraming kayamanan yan. Kaya if you are giving your time, your effort in volunteering, serving people, kayamanan yan. Pero sana naman wag kayong nagsaserve lang publicly. Nagsaserve din kayo dapat privately. Dapat pinaglilingkuran natin yung mga tao, hindi lang pag marami. Especially more when we were in our house. Sana pinaglilingkuran din natin yung mga tao dun sa mga bahay natin, sa pamilya natin. Kasi sometimes it's easy to serve in public, pero it's a different thing to serve in private. Yung pinaglilingkuran mo yung asawa mo, pinaglilingkuran mo yung anak mo, o yung mga tao na dapat na unang-una mong pinaglilingkuran privately. Nagsiserve ka, not only publicly. Amen? And that is serving. Every day is a life full of surprises. Sabihin nyo nga, surprise. Bakit? Sometimes, you will wake up with the good news. Pero sometimes, you will wake up with the bad news. Minsan gigising ka sa ibabaw ng mataas na bundok. Pero minsan gigising ka sa bababang lambak ng valley. Minsan gigising ka na masaya, pero gigising ka ng parang umiiyak kung minsan. Pero here's the truth. Life does not stop just because bad something happens. Hindi dapat humihinto ang buhay dahil meron lang pangyayaring hindi maganda na nangyari sa atin. Hindi dapat tayo nagkukwit, sumusuko, dahil lang may mga tao, mga bagay, mga pangyayari sa buhay natin na nangyari na hindi natin gusto. Life must go on. Pwede bang sabay-sabay po tayo? Sabihin nyo nga, whatever happens, life must go on. Sana ipangako nyo yan sa sarili nyo. Ano man ang mangyari, dapat magtuloy tayo sa buhay na ito. Whatever happens. Why? Buti na lang may mga inspired scripture si Holy Spirit in the Bible para pwede nating panghawakan. Tingnan nyo itong Philippians 3:13 and 14. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang ginagawa daw ni Paul, sabi niya, nagdesisyon siya na laging kalimutan kung ano man yung mga bagay na nangyari na from the past. Magdesisyon na mag-move on palagi kung ano yung nasa harapan natin. Tapos, palaging ang focus, magkaroon ng goal ng pinakamatinding panalo natin, yung pagkatawag natin hanggang sa walang hanggang buhay. Hindi nyo man ho nakuha yung mga deadline, mga promotions, mga breakthrough sa finances, mga abroad, mga tao, hindi mo man lang nakuha, for example, okay lang yun. Ang pinakamahalaga, alam nyo kung ano, yung mag-move on araw-araw. Dahil ang pinakamatinding buhay na meron tayo, yung eternity, hindi po yung physical buhay na ito. Mamamatay din tayo, sabi mo nga sa katabi mo, sunod ka na. Hindi lang ngayon, wala akong sinabing ngayon. Pero lahat naman tayo, maaaring ako yung susunod o kayo.
Pero alam nyo kung ano pinakamahalaga? Yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya lang, ito yung masaklap. Some people get stuck in their pain. May mga tao na stuck na sa pain. They living a heartbroken lives. Failure. Tandaan natin ito, tragedy doesn't define our whole life. Kaya lang, kung minsan yun ang di-define sa iba eh. Parang yung buong buhay niya, buong buhay ng trahedya. Para yung buong buhay niya, buong buhay ng kapalpakan. Pero buti na lang, no? Yung Word of God, which is Christ, inspiring us in the book, in the Bible, telling us na ano, keep pressing on. Whatever happens, life must go on. Lagi na lang may papadala na pastor, papadalang mga tao, ipapadalang buhay ng mga tao na may inspire ka, asawa, anak, iba-ibang mga way ni Lord para sabihin sa iyong press on, move on, continue. Amen? O, last na lang, sabi mo sa katabi mo, life must go on. Alam niyo, may nabasa ako, sabi ni Vivian Green, life is not about waiting for the storm to pass, but learning to dance in the rain. Minsan wala kang magawa, pag ayaw tumigil ng bagyo, maligo ka na lang sa ulan. Amen? Pag ayaw tumigil talaga, wala kang magawa, kaysa magmura ka, manumpa, mabukmok, nababasa ang paligid. Just enjoy, just learn to dance in the rain. Importante ho yung mag-adapt. Importante yung mag-adjust. Importante yung i-accept yung sitwasyon that beyond our control. Sana pag napansin nyo ng beyond your control na, huwag nyo nang masyadong gawan ng paraan kung paano pa gagawa, kung paano pa ang gagawin. Kasi nga, beyond your control na nga eh. If that's not beyond your control, if you cannot do anything about it, just accept it. Amen? Tanggapin na lang natin yung mga bagay na ganon. Huwag na nating ipilit yung bagay na pinipilit nating kontrolin. Eh, pastor, ilang beses na akong bumagsak. Pangalawa na to, pangatlo na to, pang-apat na to, panlima na ito. Alam niyo, may isang Japanese proverbs. Sabi niya, fall 7 times, stand up 8. Kahit 7 beses kayong bumagsak, 8 beses naman kayong tatayo. Amen. So kung marami tayong mga pagkakamali sa buhay, dapat maraming beses din tayong tatayo sa buhay. One of my favorite motivational speakers, si Les Brown. Sabi ni Les Brown, when life knocks you down, try to land on your back. Bakit daw? Pag bumagsak ka, kailangan patihaya para nakakatingala ka. Kasi the moment na you can still look up, you can get up. Pag bumagsak ko kayo ng patihaya, at least may nakikita kang langit. Ibig sabihin, may chance para tumayo. Amen! Kaya lagi naman tayong babagsak eh. Lagi naman tayong masasaktan eh. Lagi naman talaga available yan sa buhay eh. Minsan nga parang ikaw pa napapag-initan eh. Out of nowhere eh. Ikaw pa eh. But imagine, the moment you can look up, alam niyo kung bakit yung sa lahat ng hayop, alam niyo na kung sinong hayop ang hindi makatingala? Baboy. May nakita na ba kayong baboy na nakatingala? Maliban lang lechon yun. Sa lechon, yes. Pero yung baboy, alam nyo, that's why it been represented in the Bible, palagi, demons went to swine, to the pigs. Palagi kinukumpara doon. Why? Kasi they are not recognizing the God in heaven. Tingala nga kayo, hindi mo kayo baboy, di ba? Minsan, why don't you just look up? You know, look up to God in heaven at the same time in your heart. And you will realize, number 1, that life must go on because God is still in charge. Bakit tayo makaka-move on? Eh, si Lord ang in charge sa life natin. Si Lord ang in charge. Pansino, hindi ko sinabing si Lord ang may control. Kasi ayaw ko naman i-teach na God is controlling God. But God is in charge. Whatever happens, alam ni Lord ang nangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya may bagyo, may lindol, may sakuna na dadating, may scam, may utang, may sakit na darating. May hurts, brokenness, failure na darating. But when storm hits and we feel like we've lost out of control, si Lord hindi nawala ng control. Nandyan pa rin siya. Alam niya pa rin, ginagawa niya. He never lose control actually. Hindi siya yung, ba't nagsasabugan itong mga bulkan ngayon? Wala sa oras. Alam niya lahat yan. Alam niya everything is happening. Kaya, why don't we put our trust in God? Sabi ng 8:28 ng Romans, in all things, God works for the good of those who love Him.
Sa lahat ng bagay daw, may ginagawa si Lord. Sa lahat ng lalo ng mga nagmamahal sa Kanya. So it's very powerful verses. Pastor, hinang-hina na ako. Don't worry. Psalm 46 verse 1, ito yung promise niya. God is our refuge and strength. Pansin niyo, hindi ever past. Hindi past help. Hindi future help. Kailan daw? An ever-present help in trouble. So pag may trouble ka, right there when you are in trouble, not when you were, not after. Pag nasa trouble ho kayo ngayon, trouble mind, trouble finances, trouble relationship, trouble heart, troubled body, whatever, na trouble meron kayo ngayon, may ever-present help si Lord. Amen? Ibig sabihin yung ngayon yon, may ever-present help si Lord. So no matter what season you are in the Old Testament, we're always in the season. Pero ngayon, wala nang season. It's always the seasons of grace sa buhay natin. Amen? Ibig sabihin, whatever seasons you're in, God already has a plan. Na-realize ko, wala sa lugar, sa tao, sa pinagdaanan ang plano ng Diyos. Yung plano ng Lord, naka-fix na, naka-set na. Pag nanonood kayo ng movie, pag nanonood ba kayo ng movie, may ending na o wala pa? Meron na. Alam, hindi matatapos yun. Siguradong pag nanonood kayo ng pelikula, may ending yun, no? Kaya lang kung minsan kailan nakakainis, yung parang bitin, yung pag nanonood ka ng movie, ay may part 2 to. Tapos pag pinanood mo yung part 2, ay may part 3 to. Parang bitin, di ba? Pero guess what? It's all in the mind of the director. Yung director na gumawa ng movie, alam nyo ba, alam niya na yung intro hanggang sa ending. Nakikita niya na lahat yan. Nakikita, tayo mga nanonood, minsan nadadala ka pa, namumura mo yung kontrabida, dalandala ka sa movie, pero the director itself, alam niya na yung ending. Ganun ho si God. Alam niya na yung ending ng mga buhay natin. He knows exactly what will happen. So, anong gagawin natin? Sabi ni Carrie Ten Boom, never be afraid to trust the unknown. Lalo yung mga future na hindi natin alam. Why? We have a known God. We know whom we believe. We know who God is sa buhay natin. And our God is our daddy God. Tatay po natin ng Diyos. Kilala natin siyang mabait. Kilala natin siyang mapagbiyaya. Kilala natin na ang Diyos natin, mapagpatawad, mapagmahal talaga. Kaya kung hindi man known sa atin yung future, kilala naman natin ang Diyos na makakaalam ng kinabukasan natin. Amen? So whatever disappointments or frustration, God's plan is always greater and more beautiful than any of our disappointments. Minsan naisip ko yan Pag nadi-disappoint na ako sa maraming bagay, ayon pa ba to sa plano ng Panginoon? Na nakita ko, di nga pala niya minamatch yung plano niya sa disappointment natin. Yung kanyang plano nga pala are greater and best than our failure or disappointment. Kaya talaga, ang mangyayari sa buhay natin, alam nyo kano? Life must go on because our mission is not finished. Alam nyo, hindi pa kayo tapos sa mission. Kung ang mission nyo magpatawad, diretso mo lang. Kung ang mission nyo ngayon magmahal, diretso mo lang. Kung ang mission nyo maging successful sa buhay, diretso lang. Whatever your mission, personal missions kay Lord, huwag kayong sumuko. Diretso lang. Why? Hindi pa tapos. Ang laban natin. Sabay-sabay nga tayo. Inhale. Ba't sinabi nyo inhale? Hindi sinabi sabihin nyo. Gawin nyo inhale. Exhale. Ibig sabihin, buhay po kayo. Amen. Or if you are still breathing, that means God is not done with you yet. Kung humihinga pa tayo, hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Philippians 1:6, He began a good work in us. He will carry it on to completion. Lahat ng bagay po na sinimulan ni God sa buhay natin, huwag niyong tapusin. Hindi tayo si Fernando po Jr., simulan mo, tatapusin ko. Sinimulan ng Diyos, siya rin ang tatapos nito. Ikukumpletuhin niya yon. Yung magagandang bagay na nangyari sa atin ng una, magiging maganda rin po pagdating sa ending.
Yung mga tamang bagay na nangyari sa atin sa simula, wag lang tayong give up. Ang ending magiging maganda rin. Kahit tayo yung buhay natin. Kaya ngayon, dapat maintindihan po natin walang aksidente. Walang aksidente. Walang coincidence. Buhay tayo ngayon dahil sa purpose ni Lord. May dahilan si Lord kaya tayo buhay. Nag-preach one time si Stephen Furtick, sabi niya, if you're not dead, God's not done. Kung di ka pa raw patay, hindi pa tapos ang Diyos. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung buhay. Hindi na gumagalaw Galaw-galaw. So, ibig sabihin kung buhay tayo ngayon, hindi pa tapos si Lord sa plano niya sa buhay natin. Palakpakan natin si Lord. Life must go on because pain produces growth. Alam niyo bakit tayo mag-move on sa buhay? Kasi na-realize ko, habang nasasaktan tayo, yung pain na yon nagpo-produce ng growth sa buhay natin. Lumalago ka, natututo ka, naiintindihan mo yung process, naiintindihan mo yung progressions, then naiintindihan mo sa totoo lang yung saan nanggagaling, saan pupunta, at bakit nangyayari. Ngayon, right now, I am assessing everything in life, mostly personally, ministry, leadership. Saan nanggagaling ito, at saan ito pupunta, at bakit nangyayari yon. Kailangan ma-assess mo minsan Magkaroon tayo ng mga self-evaluations. Baka minsan, tingin tayo ng tingin ng buhay ng iba, pero yung buhay natin, di natin na-check. Inaalam mo yung buhay ng iba, mas interesado ka sa buhay ng iba, pero yung mga buhay natin, di natin na-check. Amen? Huwag natin pakialaman yung buhay na may buhay. Buhay natin ang intindihin muna natin. Have a self-evaluation. Alamin natin yung mga nangyayari. Ba't ka lagi nagkakasakit? Ba't lagi tayo nawawala ng pera? Bakit tayo lagi ganito? Bakit ganyan? So, try to have an assessment. Pero pastor, nasaktan ako. Okay yan. Pain is not wasted. God use it to grow us. Walang wasted pain. Walang wasted years. Lahat yan, puro investment. Amen? So lahat ng mga sakit na mararamdaman natin, hindi ko na babasahin yung buo, pero sabi ng James 1:2-4, trials daw will produce perseverance, para yung perseverance maging maturity, tapos magiging completeness. Tignan niyo yung pagbinasa niyo yung buo na yan, ang ganda ng process na yan. Yung trial na yan, magiging patience. Yung patience na yan, magiging perseverance. Yung perseverance na yan, magiging maturity. Yung maturity na yan, completions. So, hindi ka pwedeng tatalon. Baka gusto nyo mag-matured, maging complete without going through the process. Meron talagang process. Talagang hindi ka pwedeng hindi masasaktan. Hindi talaga pwedeng hindi ka aatakihin o papanain Talagang pag may gera, may bala At pag may bala, may namamatay, may nakakaligtas, talagang may ganon. Why? Because life is filled full of different battles. Kaya nga, ang sarap mabuhay pagka maraming peklat. Kesa yung ang kinis-kinis mo, wala ka mang lang kapeklat-peklat. Yung panangga mo, wala man lang katama-tama, kakupi-kupi. Yung espada mo, sobrang kintab, wala man lang. Ibig sabihin, nandun ka lang sa loob ng bahay, hindi ka nakipaglaban. You never went into the battle. Just like David, just like Gideon, just like all those men in the Bible. They've been through a lot of fights. Amen? Taas sa kamay ng may problema ngayon. O parehas tayo. Ibig sabihin, nasa labas tayo. May battle tayo. Amen? Romans 5:3-4. Not only, but we also glory in our sufferings. Because we know, after that, nung suffering na yon, ang pinuproduce niya, alam niyo kung ano? Perseverance. Alam niyo kung sino yung mga mapagtiis? Pansinin niyo, yung mga nanay, mas triple yung pagtitiis nila kaysa sa mga tatay. Sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Una, sa panganganak pa lang, palagay ko pagka ang lalaki ang manganganak, have you imagined that? Manganganak pa yung lalaki, yung nagle-labor pa lang, yung lalaki, bumugbugin na yung anak niya sa tiyan. Sobrang ayaw niya ng pain.
Pero yung mga babae, grabe yung pain, no? Tolerance. Kaya nyo. Yung suffering, matataas yung pain ninyo. On that part. But this suffering actually, tuturuan tayo magtiis. So yung mga pain and suffering sa life na ito, tinuturuan niya lang tayong maging mapagtiis. Pwede ba? Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo nga, right now. Teka lang. Kaya masarap tong mga taga-New Life Tondo. Hindi yung sinabing right now, sabihin nyo right now. Sabihin nyo nga, teka lang. Ayokong tumawa, napapatawa nyo ako eh. Sabihin nyo nga, Lord Jesus, turuan mo akong magtiis. Huwag mo nang isipin yung katabi mo, huwag yan. Basta turuan nyo akong magtiis sa lahat ng bagay. Alam nyo kung bakit? Mawawalan kayo ng pera. Tama? Hindi matutupad yung mga plano natin. Tama? Minsan malulugi tayo. Masasaktan tayo. Lahat yan mangyayari. Alam nyo sino ang mananalo? Yung nagtiis. Yung nagtiis. Yung nakapagtiis hanggang wakas, maliligtas, sabi ng 13:13 ng Marcos. He who overcome will stand. Pagdating sa dulo, yung makakapagtiis talaga ng sarili, hindi bubuka yung bibig, hindi lalaban, hindi tatayo, hindi makikipag-away. Kaya nga those who are peacemaker, blessed yan eh. Those who are yung nagtitiis, napaka-bless niyan. Kaya kung halimbawa kayo yung nagtitiis sa partner niyo, sa asawa niyo, sa anak niyo, okay lang yan. Okay na yan. Amen? Huwag lang kayo pinagtitiisan. A seed must break before it grows into a tree. Na-realize ko talagang dapat may binibreak sa atin. Kung walang mga breakings na nangyayari sa akin, I think hindi ako nag-matured. Kaya ina-allowed ko ngayon whatever brokenness. Why? Kasi kailangan may ma-break sa seed para maging puno yan. Without breaking, there's no growth. In the same way, tandaan nyo ito, na-realize ko ito, brokenness can lead to breakthrough. Pag may brokenness, may breakthrough. Kasi mawawala kung minsan yung pananaw mo sa isang bagay eh. Matutuon lang sa Panginoon eh. Doon ang breakthrough eh. Kaya, breakthrough is coming pag may brokenness sa inyo. Look at this. Khalil Gibran, sabi niya, out of suffering have emerged the strongest soul. The most massive characters are sealed with scars. Alam niyo daw, yung tao na may magandang ugali, nabalutan na yan ng mga peklat. Naghilom na yung kanyang mga sugat. Na-deal na siya inwardly sa attitude niya, sa character niya. Saan galing yun? Dun sa mga suffering na nag-emerge, na dumating, kaya tumibay yung kaluluwa sa mga buhay niya. May isang presidente ng Amerika, sabi niya, ni Franklin Roosevelt, a smooth sea never made a skilled sailor. Kaya kung sumemplang kayo sa motor, lalo't pag pang 7 beses na yan, certified motorcycle rider ka na. Magaling ka na talaga dyan. Pero pagka hindi ka pa sumisemplang, wait ka lang, may aspaltong nag-iintay sa'yo. Ang prayer mo lang yung protection, yung gear, yung helmet, at si God most importantly, siyempre. Pero, yung mga skilled sailor, alam nyo ba't sila skilled? They've been through tough times ng storms and typhoon. Alam nyo sino yung mamimit mong mga talagang leader na filled with wisdom? Mga pastors, mga mentors, mga leaders na talagang filled with wisdom, these commonly, usually, are the people been through a lot. Napansin ko eh. Pag kinakausap ko, for example, si Pastor Bill Wilson, every time na magbi-visit siya, nasa-shock ako sa wisdom niya. Pag kinakausap ko si Pastor Paul Chase, every time na nagkakausap kami, nasa-shock ako sa wisdom niya. Pero behind it, alam niyo kung ano? Oh my Jesus. Sobrang dami, they've been through a lot of things in life. Kaya pala they became a skilled sailor sa dami ng mga tough times ng bagyo. Kaya wag niyong binabali-baliwala yung mga taong problemado. Tingnan mo yung katabi mo, mukha pa lang, problemado na. Huwag niyo yung binabaliwala. Alam niyo kung bakit? Sa dami ng problemang pinagdaanan yan, kahit walang masyadong mataas na pinag-aralan yan, mas matinong kausap yan minsan. Why? Sa dami ng pinagdadaanan yan,
Nakaka-move on pa rin. Nakakatayo pa rin. Alam nyo, hangang-hanga ako sa mga tao na talagang hindi naman sagana sa buhay, hirap na sa buhay, pero nakakaraos. Hangang-hanga ako dyan sa mga pamilyang ganyan. Yung hindi naman sagana, hindi naman maraming bagay na pwede ipagmalaki. Pero kinakaya nila, no? Ang titibay ng mga yan. Why? Because hindi natin pinagmamalaki na sana marami tayong problema. Kung pwede nga lang iwasan yun, di ba? Taas sa kamay ng gusto ng problema, may 3 akong available. Wala, di ba? Lahat tayo eh. Pero those who are been with problems right now, guess what? Pinapatibay kayo ng Panginoon. Life must go on. Why? Because our hope in Christ is greater. Alam nyo ba tayo mag-move on sa buhay? Wala naman tayong ibang pwedeng asahan kundi ang Panginoon eh. Yung grace ni Lord, si Christ mismo, greater than all our challenges, problem, frustrations. Greater yan. Eto maganda. Alam niyo yung hope saan nakabase? Not in what will happen. Nakabase siya not in what is happening around us, but nakabase siya sa kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Sana matignan natin yung pag-asa natin, hindi dahil may taong darating. Ang pag-asa natin, hindi dahil may Kristong darating. Yung iba, alam niyo ang pag-asa nila sa second coming. Matagal yun. Paano kung di dumating yun? Yung second coming. Yung iba doon dumatang, inaasahan nila yung rapture, kaya mangungutang, magra-rapture na naman, di na ako masisingil. Ang pag-asa yung rapture. Ang pag-asa, yung second coming. Let me tell you, ang pag-asa natin, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kahit anong mangyari, makakaraos tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit anong mangyari, makakaraos ka. Amen? Kaya walang magpapakamatay. Pero guess what? Thank you kay Pastor. Testing. Testing lang Sino sa inyo yung nakaisip na, minsan hindi mo sinasadya, pero dumadating sa isip nyo na parang gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Huwag kayong mahiya sa uli. Pag isang pang pagkakataon pag hindi, papatayin ko na kayo. Sino sa inyo yung nakaisip na, yung biglang sasagi sa isip nyo na gusto nyo nang tapusin yung buhay nyo? Ako din Ako dumadating sa isip ko yun Biglang sasagi sa isip ko, magpakamatay ka na lang kaya. Yung pastor ni Pastor Bill Wilson, nagpakamatay yun Pastor niya na yun Nagpakamatay And so many people are like that. Anak ni Rick Warren, pastor din yon. Kaya nga alam nyo, importante minsan maging totoo ka muna Kasi the more you are not verbalizing it, the more, kaya ko sinasabi, parang hindi ko magawa Amen. Kaya natin kung minsan, ina-expose natin. Why? So that when it brought to the light, the enemy cannot touch it. Nakakita na ba kayo yung pag inangat niyo yung paso, takbuhan lahat ng mga ipis uod doon sa ilalim? Alam niyo, minsan kailangan sa inyo, angatin yung paso. Alisin yung darkness. Alisin yung dilim. Why? Para lumabas siya. Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new every morning. Sana maintindihan natin ito. Ang dami nating problema minsan sa buhay, pero kinabukasan, panibagong biyaya ng Panginoon. Amen? Bukas, magiging okay din tayo. Sabi mo nga sa sarili mo, bukas, okay na ako. Why? John 16:33. In this world, you will have trouble. In this world. Kaya huwag kayong magtaka pag may trouble kayo ngayon. Nasa mundo tayo Amen? But take heart. Alam niyo ibig sabihin ng take heart sa Pilipino? Lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo yung loob mo. Amen? Sa likod nyo, sabi mo sa kanya, lakasan mo loob mo.
Why? Sabi niya, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, lakasan mo loob mo kasi ako, kinaya ko yung mundo. Na-overcome ko yung mundo, kaya alam ko, ma-overcome din natin. Alam niyo kung ano yung hope? May na-browse akong book ni Desmond Tutu. Sabi niya, bishop yan ng isang Protestant church. Sabi niya, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Alam niyo kung ano yung hope? Parang ang labo na ng lahat. Parang ang dilim na ng lahat. Wala ka nang makuhang solusyon, paano mo explain, paano mo gagawin, paano mo babayaran, yung totally wala kang magawa. Yun daw yung hope. Pag nakikita mo na hindi, may light ito, hindi, may pag-asa ito, hindi, makakaraos ako dito, hindi, matatapos ito, yun daw yung hope. Ngayon, pag nawawala sa atin yun, ang nawala, hindi solusyon, yung hope. Yung hope ang nawawala sa atin. Kaya nga, never lose hope. Grabe itong preacher nito, si Roy Bennett. Sabi niya, never lose hope. Storm make people stronger, and yung storm na yon will never last forever. Kaya nga ngayon, nako-comfort ako, matatapos din ang problema ng mga tao. Amen. Lagi naman yan, matatapos yan. Kailan di natatapos? Alam niyo kung kailan di natatapos yung problema? Kapag tinuldukan mo na yung kayang gawin, Lord. Kaya nga, si Lord sabi niya, ni Gracie Allen, don't put a period where God has put a comma. Kung ano may nangyayari sa buhay natin, ang ginagawa ni Lord, comma. Ibig sabihin ng comma kasi may kasunod pa eh. Pero pa sa isang pangungusap, nilagyan mo na ng tuldok, tapos na yon. Sabi mo sa katabi, huwag mo kong tuldukan. Pwedeng kutusan, huwag lang tuldukan. Huwag mo kong tuldukan. Si Lord, alam nyo, ginagawa, He always put comma. Alam nyo, hinanap ko yung comma sa Bible. Yung comma sa Bible, but God. May mangyayari, but God will provide. May mangyayari, but God will forgive. But God will accept. Laging but God. Palaging hindi matatapos kasi andyan ang Panginoon natin. Amen. Anong gagawin natin ngayon? Please don't stay stuck in the past. Forgive, let go, move forward. Gawin natin siyang prinsipyo sa sarili natin. Huwag tayo ma-stuck from the past. Why? You cannot start the next chapter sa life natin pag patuloy nating nire-read yung last one. If you keep rereading the last one, hindi tayo makamove on. Ako, na-realize ko, talagang ito pala ibig sabihin ng keep your eyes on Jesus. The author and the finisher of our faith. Keep your eyes on Jesus. Not on money, not on people, not on condition, not on situation. Ang ititingin natin ng mga paningin kay Kristo. Amen? Tapos, choose joy daily. Piliin natin, Lord, wala akong makitang reason para mag-smile. Kanina nga sa banyo, may ginawa ako, tingnan nyo ha. Pagkagising ko kanina, I woke up really stressed. Pero ang ginawa ko kanina sa banyo, nakikita nyo ba? Ang ginawa ko sa banyo kanina, pinicturean ko yung sarili ko, sabay gumanon ako, Herbie smile. I had to smile. Why? Kung minsan, the best weapon you can do with that morning is to smile for yourself. Smile for yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, smile. Kahit walang ngipin, smile. Why? Joy is a decision, not just a feelings. Alam niyo ba yon? Joy is a decision. Sabi ni Kay Warren, anak ni Rick Warren, joy is the settled assurance that God is in control of all the details of my life. Assurance daw yung joy, na bawat detalye ng buhay natin ay maayos. May papakanta tayo, huwag muna kayong tumayo pero kantahin natin itong kantang ito. Para ma-remind tayo that life must go on. Whatever happens. Whatever happens. Wala tayong ibang options kundi mag-move on. Kundi magpatuloy sa buhay.
Hallelujah. Let's sing this song. Pakinggan yung mabuti. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, magaganda. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, hindi ko tulong mamahal. tayo tayong lahat. Tanging ikaw ang buhay ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palaging aawitan. lagi kang aawitan, ikaw lamang. O, sabay-sabay tayo. From the bottom of your heart, kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako, Lord. Inibig mo ako, O, lakasan natin, huwag tayong mahiya. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. At ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Taas ang dalawang kamay. Awitin natin ang buong puso. Kahit Sa akin walang hanggan. inibig mo ako Noon. pamahal. Every head bow and eyes closed. Lord, salamat sa biyaya. Kagandahang loob, pagmamahal, pagpapatawad, awa. Nakaka-move on kami sa buhay dahil sa iyo. Nagbabago ang sitwasyon dahil sa iyo. Nagbabago ang damdamin namin, pananaw namin dahil sa iyo. Sa biyaya mo. Yes, nasasaktan. Yes, nahihirapan. Pero kahit kailan, di nagkulang ang biyaya mo. And we want to trust in your grace, Lord. Gusto po namin magtiwala sa biyaya mo. Gusto namin panghawakan ng biyaya mo, Lord. Kumapit, Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat.
Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga kapatid na may mga pinagdaanan at may pinagdadaanan ngayon. Mga kapatid, Lord, na nagkaroon ng mga hurts and pain in the past. Mga kapatid, Lord, families, individual, Lord, that having some breakdowns, having some anxiety, stress, financial problem, nagkasakit pa, namatayan, nasunugan, lahat ng mga pwedeng pagdaanan sa buhay, Panginoon. Right now, we pray and we declare, Ama, na patuloy kaming kakapit lang sa biyaya mo, Panginoon. Sa pag-ibig mo kami aasa, sa pag-ibig mo kami titingin, Lord. At alam namin, Ama, hindi matatapos, Lord, ang pag-unawa, pagmamahal mo sa amin. Kaya hindi kami may stuck, lagi kami mag-move on, lagi kami magpapatuloy sa buhay, magpapatawad, magbibigay, mananalangin, maglilingkod, at magmamahal, Ama, sa iyo at sa aming kapwa. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. May hihilingin ako sa inyo. Alam ko, hindi natin masyadong ginagawa ito dahil sa dami nating mga tao. Pero pwede ba, kakamayan natin isa't isa, iikot lang kayo, umalis naman kayo sa bangko nyo. Kamayan nyo at sabihin nyo sa isa't isa, hindi tayo susuko. Hindi tayo susuko. Amen? Habang kinakanta natin, kahit kailan, come on, hindi tayo susuko. 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 Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan Hindi tayo susuko. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Hindi tayo susuko. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Lord. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagdakil at pagsamba. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa pagpapala, salamat sa lahat ng mga himala na binuhos mo sa iyong mga